Yan, narito naman po tayo, Brother Joey po, at sumasa inyong muli para sa ating pong pagbabahagi. Ngayong araw na ito, nasa ika-4th day na po tayo ng January 2024. At tunay na ang kabutihan ng Diyos ay lagi pong ating ipagpapasalamat. At ika-4 na araw sa taong 2024 na tayo ay binibigyang buhay. So, tunay nga po mga kaibigan na mulit-muli, every gising is a blessing. Medyo late po tayo ngayon sa ating pong pagbabahagi at ngayon ay gabi na po rito sa atin at 8 p.m., 8:14 p.m. So, kumusta po kayong muli, no? At nawa, ang patuloy na pagdaloy ng biyaya ng Panginoon ay sumasa inyo pong lahat. Salamat po at narito na naman po tayo sa ating pong programa. What the Bible Says. Yan po ang ating laging pinag-uusapan dito. So ngayon, ang ating pong mga napag-usapan na noong mga nakakaraang 3 araw, study the Bible, yung pong prayer and live in God's power. So ang ating pong pag-uusapan naman ngayon, seek God's will. Yan. Ano po ba ang ating pong mapapag-usapan at matututunan sa pag-aaral na ito patungkol sa seek God's will? So tayo po ay pangkaraniwan na sa buhay natin. Pagpasok pa lamang ng taon ay marami na tayong mga pinaplano at mga gustong mangyari sa ating pong mga buhay. Maraming mga pangarap o mga nakalistang mga bagay na gusto nating ma-attain sa taong 2024. Okay? Kung hindi man yan nangyari noong 2023, marahil ay kayo pa rin po ay umaasa na ito ay magaganap o maisasakatuparan ngayong taong 2024. Ngunit sa kabilang banda, mga kaibigan, on the other side of the coin, ano po ba yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin naman? Na naisip po ba natin ni minsan o nasagi man lamang ba sa ating mga isipan, ano kaya ang plano ng Panginoon sa taong ito sa buhay ko? Ano kaya ang kanyang layunin sa aking buhay spiritual? Take note, ang ating pong pag-aaral na ito ay nakaugnay po sa spiritual growth at saka doon po sa ating pagiging malapit sa Panginoon. Yan po ang ating objective. Kaya po tayo patuloy na nagbabahagi ng kanyang mga salita. So ito nga po ang ating pag-uusapan ay seek God's will. Okay? Meron tayo ditong key verse. Okay? Na makikita po natin sa Romans 12. Okay? Chapter 12 verse 1 to 2. Tayo po ay magbasa. At ating pong basahin ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1 to 2. Ito po ang sabi patungkol sa ating topic na seek God's will. Okay? Therefore, in verse 1, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Okay? This is your true and proper worship. Okay? Sa number 2, or verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be you transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yan po ang napakagandang sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. At kung atin din po itong iti-take into consideration sa ating buhay, ito rin po ang sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon. Bago tayo tumuloy, tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, aming Panginoon, tunay po na napakabuti mo, Ama. Salamat po sa bawat araw na binabangon kami. Meron kaming buhay. Truly, every gising is a blessing. Salamat po
sa iyong kadakilaan. Lumalapit po kami muli sa iyo. Ako particularly, humingi po muli ng karunungan at tulungan nawa ako ng banal na espiritu sa pagbabahagi ng inyong mga salita. Nawa maging pagpapala po ito sa mga makakarinig at makakasama ko po dito online or live dito po sa programang What the Bible Says. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So yan po mga kaibigan, no? Ating napapag-usapan yung mga will o layunin natin sa buhay sa pagdating ng taon. No? At marahil sa inyo may mga plano patungkol sa kung ano yung gusto nyong ma-attain sa taong ito. Mga pagpaplano, halimbawa, marahil, di ba? Meron sa ating, meron gusto na magkaroon ng bahay. Or ngayon, gusto magkaroon ng anak. Or gusto magkaroon ng negosyo. Or gusto magkaroon ng sasakyan. So maraming bagay na nais nating magkaroon ng katuparan. Pero ang gagaya po ng tanong natin, naisip ba natin, nasagi ba sa ating isipan kung ano ba yung kalooban ng Panginoon o yung plano ng Panginoon sa buhay mo ngayong taong 2024? Marahil yung iba hindi naisip yon, or marahil yung iba naisip din. At ito nga talaga ang mas maganda nating pag-usapan. Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Maaaring ang kalooban niya talaga ay paliwas sa mga kagustuhan natin, no? Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay maging malapit sa Kanya, makilala natin Siya, at lumago tayo sa pagkakaunawa kung sino Siya at kung sino tayo sa harapan Niya. Yan ang kagustuhan ng Panginoon sa katotohanan po, mga kaibigan, no? Ibang-iba sa mga kagustuhan ng tao na nakapattern lamang sa makasanlibotang mga pananaw. Sa totoo lamang po, di po ba? Kasi nga, dito sa binasa natin, ang sabi nga ni Apostle Paul in Romans 12:1 and 2, therefore, okay, I urge you, brothers and sisters, okay, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice. Ito pa lang pakiusap ni Apostle Paul sa atin na tayo daw mga minamahal niya, no? Sinasabi niya, nakikiusap ako sa inyo na dahil sa kahabagan ng Diyos, okay, ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang haing buhay. O, ang inyong mga katawan bilang haing buhay. O biro nyo, ito pa lang parang nakakatakot ng sundin, di po ba? Kung iisipin natin, ito ang hinihingi ng salita ng Panginoon na ialay daw natin ang ating buhay. No, hindi yung living, ang ibig sabihin ng living sacrifice is yung bang ilalayo tayo sa kalooban natin at susundin yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban niya, di po ba? So, holy, to become holy, maging banal sa kanyang harapan at hindi maging hangal. Di po ba? Kasi ang pagpapakabanal po talaga ay paglapit sa Diyos ay talagang pag-iwan ng mga bagay ng sanlibutan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Kung sino raw ang gustong sumunod sa Kanya at maging disipulo niya, ay kalimutan ng kanyang sarili at pagkatapos buhatin yung kanyang krus at sumunod sa Kanya. So yan ang kalooban ng Diyos po talaga, mga kaibigan. Hindi madali. Parang kung titingnan natin, hindi masaya, walang pleasure and fun, okay? Kundi pagsasakripisyo. Pero, ano ang kapalit naman ito? Okay, makikita kasi natin na ang Diyos talaga, inihahanda niya ang mga tao, yung mga taong gustong sumunod sa Kanya at gustong makakamit ng langit o yung gustong makapasok sa langit. Kaya medyo mahirap ang Kanyang mga conditions, di po ba? Holy and pleasing to God. Yun daw buhay natin ay kailangan maialay natin sa Panginoon na tayo maging haing buhay, lumalakad ayon sa Kanyang kalooban na may kabanalan upang siya ay ito'y maging kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? At ito daw ay this is your true and proper worship. Ito yung karampatang pagsamba sa Diyos na kung gagawin natin itong mga bagay dito. Di po ba? So number 2, do not conform to the pattern of this world.
So, huwag tayo magsiayon daw sa sistema ng mundo, sa galaw ng mundo. Ano bang sistema ng mundo ngayon? Di ba? Paramihan ng pera, pasikatan. Di ba? Halos lahat na ng nakikita natin dito sa social media ay kulang na lang, no? Ay hubot-hubad na ang mga tao. Noon, nung mga panahon ng mga lola natin, alam niyo ang mga damit, barong at saya. Halos hindi mo makikita ang sakong ng mga tao. Pero ngayon, ang nakikita natin, no, hindi naman maiiwasan talaga kapag tayo ay nasa social media. Makikita natin kahit sa YouTube, kahit sa mga pinapanood natin, mahahayag talaga ngayon ng kung anong meron tayong kasalukuyang henerasyon, ang sistema ng mundo. Naliligo, pinapakita sa tao. Di ba ba? Ay noon nga halos tayong lahat ay tagun-tago, hiyang-hiya na makita na nakahubad lang tayo, kahit mga lalaki. Ngayon yung mga kababaihan, halos wala na talagang maitatago. Ay, nako po. Iba na talaga ang sistema ng mundo. Iyan ang sinasabi ni Apostle Paul. No? Do not conform to the pattern of this world. Okay? But be you transformed by the renewing of your mind. Okay? Magbago daw tayo ng pag-iisip. Humiwalay tayo sa takbo ng mundong ito. No? Mag-iba tayo. Maging iba tayo sa kanila. Oo, corny tayong tignan. Hindi tayo, kumbaga, parang killjoy. But ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Di po ba? Ito ang dapat nating sundan. Kasi ang nangyayari sa mundo ngayon, pare-pareho na. Maraming pera, okay, kasikatan, nakahubad na, okay, wala na. Ganyan ang mangyayari talaga, yan ang sinasabi sa Timothy. Puntahan natin muna ang Timothy bago ko tapusin yung Romans 12:2. Di po ba? Ito na yung kalakaran ng mundo. 2 Timothy chapter 3. Okay? Wala na talaga, hayag na kung ano ang magaganap. Talaga naman, sinasabi sa Timoteo na ang tao ay magiging lovers of money, kaya nga ang pera ngayon dumarami. Kasi yan ang patibong ni Satanas, na tayo ay masabik diyan, mahumaling diyan, at malayo sa kalooban ng Diyos. Yan po ang katotohanan, ano pong sinasabi. Okay? So ngayon, ito, sa 2 Timothy, ang mangyayari kasi ay hindi na, ito na tingnan mo. Okay, basahin natin. Now thou hast to approach for faithfulness. Okay, sorry. 2 Timothy, 1 Timothy pala to. Puntahan natin, ha? Kaya po nakakalungkot ng mga kaibigan, no? Kaya kung kayo nakikita ninyo na ganyan ang takbo ng sanlibutan, maging po tayo, mabahala na tayo kasi nandito na tayo talaga sa sinasabi ng Panginoon na mangyayari sa panahon na ito. Okay, 2 Timothy chapter 3, okay, in verse 1, okay, but mark this, there will be terrible times, okay, in the last days. People will be lovers of themselves. O yan, di po ba? Yan ang nangyayari ngayon Ha? Gusto ng tao na siya ay pinapansin, siya ay nakikita, inihahayag niya yung sarili niya, kahit na hubot-hubad na siya dyan. Di po ba? So, lovers of themselves, lovers of money, boastful, lovers of money. Yan ang kalakaran ngayon. Kung hindi ninyo nakikita ang mga pangyayaring yan, ay nako, tayo talaga'y nagbubulag-bulagan. Pero mga kaibigan, hindi pa huli ang lahat para natin ma-realize. Darating ang mga panahon, terrible times. In the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, okay? Brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. Okay? Ito yun Ito ang hilig ng mga tao ngayon. Baka bakasyon, di ba? Kung saan-saan. Pero hindi nila naiisip na ang buhay ay sandaling-sandali lang. Okay?
Maraming nangangatuwiran na maiksi lang ang buhay kaya i-enjoy na natin. Okay, in-enjoy mo ngayon. Pero paano yung after your life here on earth? Napaghandaan ba natin? Or naisip ba natin? Okay, nag-enjoy ka nga dito. Pero paano na kung kunin ka mamaya o bukas? Or sabihin na natin, tatagal ka pa ng up to 60 years. But after that, na hindi mo nakilala ang Panginoong Hesus, anong mangyayari sa iyo? Saan ka pupulutin? Anong sabi ng Panginoong Hesus doon sa mayaman? Sabi ng mayaman, puno na yung kamalig ko, magbubukas pa ako ng isa at doon ko ilalagay ang lahat ng aking mga tinatangkilik. Pagkatapos doon, ako'y iinom, kakain, magpapakasaya. I will eat, drink, and be merry. Anong sabi sa kanya? You fool, tonight your life will be taken from you. Mamayang gabi, mamamatay ka na. Sinong makikinabang niyang lahat ng yan? No? Saan pupunta ang kaluluwa mo? What it profited a man if he gained the whole world and loses his own soul? Sabi rin ng Panginoong Hesus yan. Di po ba? So, nasa inyo na nga ang lahat. Okay, sikat ka. Okay, famous ka, mayaman ka, dami mong pera. Pero wala kang Kristo sa buhay mo. Then what comes next? Nakakatakot mga kaibigan. So ano ba ang kalooban ng Panginoon? Itutuloy natin yon. Romans 12:2 na yan. Okay? And be not conformed to the pattern of this world, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Kaakibat ba sa buhay natin yung kalooban ng Panginoon, mga kaibigan? Naiisip ba natin kung ano yung gusto ng Diyos sa atin o wala lang tayong pakialam? I don't care, I don't need God because I am sufficient. No. Hindi yan. No? Huwag nating subukan ng Panginoon. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, he shall also reap. In Galatians 6:7. So, mangyayari yan. Kawawa tayo. Marami nang nag-mock sa Panginoon. Okay? Nasaan na sila ngayon? They died. Di ba? So, seek God's will. Have you ever wondered about the future? Okay? Yung pinag-uusapan natin, it's all about the future. Have you pondered the answer to such important life-changing decision as whom you should marry or what career path you should pursue? Diba? Sinabi natin kanina yan. More than likely, most of us have asked this question and wondered if God has a definite plan or opinion on the matter. With that in mind, here is some good news. Okay? Meron tayong pag-uusapan dito na mas importante pa sa mga planuhin natin sa buhay. Yung mga planuhin natin, actually, gusto lang natin yan eh. Hindi naman talaga needs eh. Ang kailangan talaga natin, mga kaibigan, alam niyo kung sino? Ang Panginoong Hesus lang sa buhay natin. Dahil ang sabi doon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag kinailangan mo ang Panginoong Hesus, all these things daw shall be added unto you. Di po ba? So, yun mga kaibigan, ang napakahalaga higit sa lahat. Okay? God is vitally interested in your life and He does want to lead you in your decisions. Okay? Anong decision ang gusto? So, Jesus called His followers friends, okay? As God's friend, you already have an inside track in discovering God's will, okay, for your life. It is called the Bible. There you will find God's general will for your life, such as putting God first in all you do and following God's guidelines, for example, in your marriage. Pagka kayo nag-asawa, ilagay niyo ang Panginoon sa sentro ng inyong pag-aasawa. Okay? Kapag kasi ang pundasyon ng pag-aasawa ay ang Diyos, sigurado lahat makakayanan, mapapagtagumpayan. Okay? Yung mga prinsipyo ng buhay, kung halimbawa, kung saan mo gusto na ikaw ay manirahan, mamuhay, isama mo ang Panginoon. In everything, put God first and He will crown your effort with success. Okay? So, ganyan ang kalooban ng Panginoon. So, finding God's will comes down to living out what you read in the Bible.
So dito talaga makikita natin ang lahat ng magandang prinsipyo ng Panginoon. Ito kasi talaga yung instruction sa atin. Dito natin matatagpuan kung ano yung mga paghakbang natin sa buhay. O ano nga sinasabi ng Psalms 119:105. Ulitin nga natin. For your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo ay aking ilaw at tanglaw sa aking daraanan. So kapag ikaw ay lumalakad sa maliwanag, hindi ka mapapahamak. Diba? Kasi ilaw ang salita ng Diyos. Nandito ang lahat ng ating mga katuwiran na matatagpuan. Okay, so meron tayong 5 steps, okay, that we can take us to seek God's will. Okay, ito na. So, unconditionally, number 1, unconditionally surrender your life. Okay, unconditionally. Okay, huwag ka na mag-isip kung ano pa yung maaari mong ma-miss in your life kapag sumunod ka sa Panginoon. Hayaan mo yan kasi unconditionally surrender your life. Okay? Certain condition must be met if you want to know God's will for your life. Okay? Yung ating keywords kanina, ito yung inuutos. Okay? Kasi alam mo, mahirap Kaya sinasabi ni Apostle Paul na do not conform to the pattern of this world. Kasi ito kasi yung tao Nandito siya sa layaw ng mundo kasi masarap. No? Nandito yung pleasures, nandito yung fun, pero nandito rin yung danger. Sa totoo lang, kaya tayo pinapayuhan ni Apostle Paul at ang salita ng Panginoon na yan ay talagang nagbababala sa atin. Okay? Kung lalayo tayo doon sa sanlibutan, anong sabi? Kapag nagbago daw tayo ng pag-iisip at pananaw, then you will be able to test and approve what God's will is. Doon mo makikita ngayon Di ba? Kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung gusto niya sa iyo. Wala ka man nung marami. Alam mo kasi, minsan ng tao naiinggit kasi. Yan yun Do not covet. Sabi rin ng Panginoon niya, huwag kayong mainggit. Kasi pag may tao, eto ulitin ko kasi dun sa pinag-aralan natin noong nakaraan, yung tao kasi nakabase kung anong pamumuhay doon sa kapwa niya Binibase niya yung life niya doon Doon siya nakatingin sa kapwa niya. Kaya nagkakaroon siya ng inggit, di ba? Nagkakaroon siya ng sour graping. Kasi yung kapwa niya, ganun na, asensado na. Huwag niyong kainggitan yun, no? Ito ang dapat niyong mainggit sila dapat sa atin na meron tayong Panginoong Jesus. Dahil at the end, anong sabi ng ng 1 Corinthians 15:57, we have victory in Christ Jesus. Okay? Meron tayong tagumpay. Hindi nga lang natin pa natatanggap ngayon, pero at the end, nandun ng nasa finish line ang ating reward, di ba? Kaya nga sabi ni Paul in Philippians 3:13-14, basahin natin, Maganda rin yung sinasabi sa atin ni Paul sa taga Pilipos. Okay, ano sabi sa Philippians 3:13-14? Okay? Brothers and sisters, I do not consider myself yet have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Okay, ito yung ito yung tinitingnan ni Apostle Paul. Hindi niya na binabalikan yung dati siyang nag-uutos lang, dati siyang boss, dati siyang persecutor, dati siyang nasa posisyon, no? Dating maganda ang kanyang katayuan. Hindi na, ayaw niya na yun. Hindi niya na gustong balikan. Ang gusto niya ngayon, kalimutan ang nakaraan at nagtutumulin ako, sa pagharap sa kasalukuyan. I press toward on the goal para makamtan ko yung pagkakatawag sa akin ni Kristo. Okay? So, ito yun Ganito niya na tinatanggap ang lahat. Kaya tayo, kung minsan,
kapag ka tayo lumapit talaga sa Panginoon, akala lang natin parang, Lord, parang nung lumapit ako sa iyo, parang nung sinabmit ko yung buhay ko, parang lalo yata akong hindi naging maayos ang buhay. Parang lalo yata akong naghirap. Akala lang natin yun, mga kaibigan. Kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Di ba? Anong sabi niya sa Hebrews 13:5? Okay? For I will never leave you nor forsake you. Sabi niya yan. Ano yung bandang unahan nun? Do not be lovers of money. Be content with what you have. For I will never leave you nor forsake you. Pagkaya ng mga salita ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa atin, at panghahawakan natin. Okay? Hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang. Matthew 6:33 nga lang, di ba? And all these things shall be added unto you. Di po ba? So, unconditionally surrender your life to Jesus. Okay? Okay, number 2, realize that God has a plan for your life. Kung kayo o tayo nagpaplano, okay, may plano rin ang Diyos sa buhay natin. Mas higit pa. Dapat inaalam lang natin kung ano yung plano niya kung ano yung gusto niya Anong sabi ng Proverbs 3:5 and 6? Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Doon din sa sa Psalms 37:4, 5, 6. Ano sabi ng Panginoon? Kung ating daw bibigyan kaluguran ng Panginoon, anong bibigay niya sa atin? Okay? Diba? Ang daming mga salita ng Panginoon natin mapapanghawakan. Okay, anong sabi sa Psalms 37? Okay, unahin natin sa 1. Okay? Ito, 1 to 9. Babasahin ko sa inyo. Ito, na-share ko na ulit ito. Pero kasi dahil nga, seek God's will. So, appropriate itong mga verses nating babasahin. Okay, ito. In Psalms 37:1 downward to 9. Verse 1. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. Huwag kayo maiinggit, sabi dyan, di ba? For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Ayaw man natin mangyari, pero salita ng Panginoon, itong mangyayari sa kanila. Okay? Trust in the Lord and do good. Okay? Dwell in the land and enjoy safe pasture. Okay? Dwell in the land. Saan yung land na yan? Trust in the Lord and do good. Dwell in Him. Okay? And enjoy safe pasture. Take delight in the Lord. Okay? Take delight. Di ba? Kalugdan natin ng Diyos. Okay? And He will give you the desires of your heart. He will give you the desires of your heart. Okay? Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Okay? Be still before the Lord and wait patiently for Him. Okay? Be still. At mag-antay. Pag sinabing be still, huwag ka nang gumalaw, hayaan mo siya. Okay? Kaya nga 'di ba sabi rin niya doon sa Old Testament, be still and know that I am God. Okay? So ito rin yung sinasabi niya dito. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret. Okay? When people succeed in their ways, huwag tayong mainggit. Huwag tayong parang kumbaga parang sasamaan ng loob kung yung mga ibang tao ay nagiging successful. Okay? Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret. It leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Yan, ang mga salita ng Panginoon, mga kaibigan. So, realize that God has a plan for your life. Your life has a purpose and meaning. And God wants to reveal it to you. Okay, Ephesians 1:7-9.
puntahan din natin. Okay? In Ephesians 1:7-9, ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Meron tayong purpose, di ba? Meron siyang magandang plano sa atin. Kaya nga, kung tayo nagpaplano at hindi naka-align sa kagustuhan ng Panginoon, hindi magiging maganda for sure yung plano natin. Okay? Pero kung ang plano natin ay perpendicular sa plano ng Diyos, maganda ang ating kahihinatnan. Ephesians 1:7-9. Ano po ang sinasabi? Okay? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. Okay? Okay ha? Tingnan nyo ha? With all wisdom and understanding, okay, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Oh, di po ba? Yung that He lavished on us, ibig sabihin, yung kanyang kayamanan, no? In accordance with the riches of God's grace that He lavished on us, ibinigay na sa atin. Alam niyo po ba, yung mga tumanggap at minahal si Jesus sa kanyang buhay, siya ay tagapagmana. Tagapagmana tayo. Tayo'y binigyan ng bahay sa langit. Di ba? Ang sabi ng Panginoon sa John 14, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I will go and prepare a place for you, and after I prepare that place for you, I will come back and receive you with me. Oh, tagapagmana tayo ng kanyang kaharian. Tapos, in Ephesians 1:13 din, makikita natin dito anong sinasabi. Matapos nating tanggapin ng Panginoong Yesus, ano tayo ngayon? Anong standing natin, mga kaibigan? Okay? And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. Meron tayo guaranteeing our inheritance, mga kaibigan, until the day of redemption. So, kung nasa atin ang Panginoong Hesus at tayo sumasa Kanya, ay sigurado po, mga kaibigan, huwag na tayong malulumbay. Kung tayo man minsan, pakiramdam natin ay parang struggle tayo dito sa mundo, okay lang yan. Di ba? Anong sabi ng Ephesians, 1 Corinthians 15:58? Brothers and sisters, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your work in the Lord is not in vain. Itong mga salita ng Panginoon na to, ayaw pa ba natin ito? Ayaw pa ba natin ito na kay Kristo tayo, mga kaibigan? Okay, so realize that God has a plan for your life. Number 2 yan. Number 3, act upon what God has already revealed in Scripture. Act upon what is already revealed in Scripture. What God has already revealed in Scripture. God has already given us some specific guidelines to follow in His Word. Basahin natin 1 Thessalonians chapter 4, verse 1-8. 1 Thessalonians, puntahan din natin, mga kaibigan. Chapter 4, verse 1-8. Kumbaga, ibig sabihin, sundin natin yung kung anong sinasabi ng Panginoon na inihayag sa atin sa kanyang mga salita. Kasi, ito yung bahagi ng kanyang plano. Okay, living to please God. Tangnan dito, 1 Thessalonians, okay, chapter 4, verse 1-8. As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God. Okay? As in fact, you are living.
Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know what instruction we gave you by the authority of the Lord Jesus. It is God's will that you should be sanctified. Ano ba yung sanctified? Ano ba yung sanctification? Sanctification is turning away from sin toward God. Ganyan po yun. At pagkatapos nung pagtanggap na yan, ipinataw na sa atin yung sanctification. We are sanctified by God. Ano ba yung sanctified? Wala ka ng kasalanan sa harap ng Ama kasi yung banal na dugo ng Panginoong Hesus, nang tinanggap mo siya, yun ang naghugas sa iyo. You are justified and sanctified. So, banal tayo sa harap niya that you should avoid sexual immorality na. Okay? That each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Yung body natin, tandaan natin, babalikan natin ulit yung 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you. Okay? You are not of your own. You were bought at a price. Okay? Therefore, honor God with your body. Diba? Hindi naman na tayo pag-aari natin. Akala lang natin tayo yung may-ari nito. Tayo yung boss. Nakakahiya, no? Niligtas na tayo ng Panginoon. So, hindi na tayo pag-aari natin. Dapat itong katawan na to, hiram na lang natin ito eh. Diba? Dapat ingatan natin. Kaya nga, okay, ano sabi ulit? You should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins as we told you and warned you before. For God did not call us to be impure, okay, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Diba? Now, about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. Okay? Sumobra na tayo hanggang sa 8 lang. Okay, tandaan natin, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Ganito, di ba? It's synchronized with what Paul given instruction to the Romans, di ba? That you may live holy, pleasing, and perfect will of God. So, ito yung gusto ng Diyos sa atin, to walk according to His statutes, mga kaibigan. Okay? Act upon what God has already revealed in Scripture. So, number 4, trust God completely. Okay? Magtiwala tayo sa Panginoon. May mga bagay sa buhay natin na kung minsan ay on process pa lang na ginagawa ng Panginoon. So, we should trust the process. Hindi tayo nagmamadali. Okay? Trust God completely. There is nothing more reassuring than entrusting an unknown future to a known God. So, di ba? So, alam na ng Diyos bago pa tayo dumating sa bukas, nandun na siya, nauna na siya, di ba? Kaya nga minsan naririnig natin, I'm secured already in the future because God holds my future. Hindi po ba? So, Philippians 4, 6, and 7. Alam na natin itong Philippians 4, 6, and 7 na ito. Ito yung tungkol sa pangkahilingan natin So, babasahin pa rin natin. Ito yung be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind in Christ Jesus. Pero dito sa version ng ating babasahin, ito rin ang sinasabi.
Okay? Do not be anxious about anything, but in every situation, okay, anumang sitwasyon ng buhay meron tayo, anumang kalagayan naroon tayo, wag tayo mag-alala. Excuse me. Okay? By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Dalin daw natin sa Diyos at magtiwala. Kapag dinala na, ang ibig sabihin ng trust God completely, kapag pinag-pray mo na, huwag ka nang mag-doubt. Okay? Trust the Lord in the process. Hayaan mo siya. Binigay mo na nga. Tapos, mangyayari kaya? Sasagutin kaya ng Panginoon? Mangyayari kaya yun? Diba? Nagda-doubt ka. Anong sabi ni James? A double-minded person is unstable in his ways. So, hindi siya pakikinggan ng Diyos. Kapag ka ganun, na hindi ka nagtitiwala sa Diyos, na-doubt ka eh. So, double-minded person. So, ngayon, sa 7, and the peace of God, which passeth all understanding, or which transcend all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. When it says guard your heart, ibig sabihin, yung Diyos na mayroong kapayapaan na ibinigay sa atin, iyon din ang mararamdaman natin. Kasi siya yung nagsisil ng ating puso at ng ating isipan na magtiwala lang kay sa akin. Huwag ka nang mag-alala. Okay? Ako ang bahala. Okay? I am the one who will fulfill kung anong makabubuti sa'yo. Okay? Trust God completely. Bigay mo na sa Kanya and then bahala na siya. Kung hindi kang, ilang taong ka na ngayon, halimbawa ako 50, hindi nga niya ako pinabayaan for 50 years. What more sa darating pang mga taon na hindi ko nalalaman kung anong meron, di ba? So, for such 50 long years, eto ako sa inyo nagsasalita, nag-share. So, hindi siya nagpabaya. Di po ba? What more kung lalo pa tayong aasa sa Panginoon, makikita natin yan. Take note of this. January 4, nung tayo nag-usap-usap patungkol dyan, maaalala natin yan pagdating ng araw. No? Itong Facebook meron tong memory na ipapakita niya kung nung ganitong araw, ano ang nangyari at anong pinag-usapan. So makikita natin yan. Hindi natin nakikita ang future, pero kitang-kita ng Panginoon. Alam na alam niya. Kaya magtiwala tayo. Trust God completely. Okay, number 5, and the last one, listen for God's voice. Okay, paano? Okay, sometimes God speak to us in a quiet voice. Galing, ano? Naririnig mo siya sa tahimik daw na boses. Sa tahimik pero naririnig mo. Ganon no? Kasi, alam nyo, kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa atin, kahit ang ingay-ingay at ang gulo-gulo ng paligid, maririnig mo siya. Kasi naka-tune in ka sa Kanya. Diba? Kahit na napakagulo na ng paligid mo, may pumuputok, sumasabog, nagkakagulo, nag-aaway-away, dahil meron kang kapayapaan ng Diyos na nasa iyo, rinig na rinig mo ang Panginoon kahit sa ganoong sitwasyon. Dahil that little small voice na maririnig mo ay magsasalita sa iyo through the Holy Spirit. Okay? So, anong sabi sa John 10:27? Basahin namin. Matthew, Mark, Luke, John 10:27. Okay. Sabi po, my sheep listen to my voice. Kita nyo, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Yan ang katanungan naman sa atin. Ang tanong, tayo ba'y tupa ng Panginoon? Kung hindi natin naririnig ang boses ng Panginoon, mag-isip-isip tayo. Baka tayo'y kambing, hindi tayo tupa. Isipin po natin yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, my sheep.
listen to my voice. I know them and they follow me. So kung tupa tayo ng Panginoon, alam natin ang kanyang mga sinasabi. Okay? Alam natin kung ano ang kanyang mga inuutos. At yun ang gagawin natin. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero kung hindi mo sinusunod ang kanyang mga instruction sa buhay mo, baka hindi ka tupa. Baka kambing tayo. Kaya, isipin natin mga kaibigan. Okay? Listen for God's voice. Kinakausap ng Diyos yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga niligtas. So, malalaman mo lang yan kung ikaw ay sumusunod o hindi sa Panginoon, kung ang kalooban niya ay hindi mo ginagawa at patuloy ka pa rin sa sanlibutan at sa kung ano ang sistema ng sanlibutan ay ganun ka rin, malalaman niyo yan. So, yan ang ating pinag-aaralan. Seek God's will. As part of spiritual growth na ating pong na-share na umpisahan since January 1 at tayo ay nasa ika-4 na araw na. So patuloy po tayong magsaliksik. First, submit our life to God, accept that we are sinners and we need a Savior. At ito ay ang Panginoong Jesus. Let Him be the President. Okay? Time and again, sinasabi ko, huwag lang nating patirahin sa puso natin ang Panginoon. Gawin natin siyang president, hindi lang resident. Okay? President, siya yung nangunguna sa atin. Pag resident, pinatira mo lang, tapos ikaw pa rin ang nasusunod. Hindi ganon. Okay? Gawin nating president ng buhay natin, gawin nating hari ng buhay natin ng Panginoon. Para nang sa gayon, ay masunod natin ang kanyang kalooban at siya yung manguna sa atin. So, ganyan po mga kaibigan. Tayo'y napapalapit na po sa panahon na kung saan, ito na yung birth pains. Okay, sabi nga doon sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 3, darating na tayo sa terrible times. Na ito na yung mga magiging ito na yun nakikita na natin dahan-dahan People will be lovers of money, treacherous, okay, blasphemers, boasters, no? Lovers of pleasures, then lovers of God. So yun ang yan ang mundo no? May nagsasabi nga na napapanood natin diyan na salungat sa kalooban ng Panginoon, di ba? Na ang sinasabi ng Panginoon do not be lovers of money, be content with what you have, for I will never leave you nor forsake you. Pero sinasabi nila, pag wala kang pera, hindi ka magiging masaya. Okay? For masaya ka pag may pera ka. Di po ba? So, ibang-iba talaga. Dahil yan ang sinasabi nga ng Bible. No? They will be lovers of money. Okay? Lovers of pleasures than lovers of God. So, yun po mga kaibigan, no? Sa mga susunod pa natin pag-aaral, no? Nasa ika-5 tayo bukas. So, 4th, no? Magtuloy-tuloy po tayo hanggang loobin ng Panginoon, Lord willing, na matapos natin ang taong ito na nag-aaral tayo pare-pareho. So, yan po, no? Seek God's will in your life at makikita po natin ang kanyang mabuting kalooban. Okay? So, maraming salamat po. At hanggang sa muli, Brother Joey po na nagsasabing God bless po sa ating lahat. At kung kayo ay na-bless, like what I said, as always, share nyo naman ito para ma-bless din yung iba. Okay? At kung meron din kayong nais pag-usapan, mga tanong, pwede po kayong mag-comment at sasagutin naman po yan ng salita ng Panginoon. Okay? So maraming salamat po at muli, pagpalain tayo ng Panginoon. Bye-bye po sa inyo.